Amen and amen. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga taga-Kilikaw, Albay? Purihin ang Panginoon dahil patuloy na nakikita po ang kalakasan, ang excitement at patuloy po na yung desire natin na makinig ng salita ng Diyos ay patuloy po na naririyan. Pwede po ba na kamustahin muna natin ang ating mga katabi at sabihin po natin sa kanila, masayang masaya ako dahil narito ka. Praise God. So, talaga pong excited tayo, masaya po tayo na makasama ang bawat isa. Dahil alam natin kung sino ang dahilan kung bakit tayo naririto. Ito po ay dahil sa ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Amen. Kaya lahat nga po na nagmamahal sa Panginoon, pwede po bang pumalakpak tayo yung pinaka the best clap offering para sa ating Diyos na buhay. Ayan. Praise God. Amen. So, ngayon po kasi ay meron po tayong bagong series. So, meron po tayong tututukan, kaya sana po wag tayong bibitaw. Ito po ay patungkol sa buhay kaagapay. So, pag-aaralan po natin kung papaano mas magiging healthy ang ating ugnayan sa isa't isa bilang pamilya ng Panginoon at paano tayo magtutulungan. Aaralin po natin paano tayo bilang sambahan o simbahan ng Diyos, ano po ang ating bahagi bilang miyembro ng Mighty One Kilikaw, Albay. Pero bago po yan, pwede po bang samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Sige po, tayong lahat ay yumukod at manalangin po tayo sa Panginoon. Yes, O God, hallelujah, Jesus, O we worship you, O Father God, O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat po kami dahil palagi kang mabuti, palagi kang tapat noon, ngayon at magpakailanman. Lord, mababang puso po kami na nagpapasakop, nagpapalinis, Panginoon, sa iyong harapan, anuman ang batik ng karumihan. Lord, patawarin mo po kami, linisin mo po kami at patuloy po, Diyos, na sa pakikinig namin ng iyong mga salita, nawa po ito ay tumimo sa aming mga puso, gumising sa aming mga pananampalataya at patuloy po, Panginoon, na marinig namin ang pinakamensahe mo sa amin ngayong araw na to. O Diyos, wala po kaming ibang kailangan kundi ang presensya ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat po, purihin ka. Ito ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Praise God. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, very loose na po ang idea ng tungkol sa commitment sa isang local church as members. Madali pong magpalipat-lipat ng church, pumili kung ano ang gusto mo, kung saan ka komportable, umattend ka lang kung gusto mo o ayaw mo. Kaya ngayon po mas lalo po nating dapat pagtuunan ng pansin ang usapin tungkol sa doctrine of the church. Very practical po ito kasi meron po itong direct application sa buhay po natin. Kahit first timer ka pa lang ngayon na uma-attend dito sa Kilikaw, Albay, alam ko po na hindi aksidente na narito ka ngayong araw na to dahil merong sasabihin ng Panginoon sa iyong buhay. So meron pong mga katanungan dito, bakit ka nga ba uma-attend? Bakit nga ba hindi ka nagpapa-member sa church? Parang sa mga bata, ganun din po, di ba? Kapag maliliit pa lang, lagi silang nandyan, uma-attend sa mga feeding. Pero mas maganda po sana kung sila ay nananatili kahit na sila ay mag-high school na, mag-college na, magkaroon ng trabaho, o magkaroon na ng sariling pamilya, sana nananatili pa rin po silang parte ng simbahan dyan sa Kilikaw. So, paano nga po ba mapapabilang sa church as a member? Bakit nga ba mahalaga ang pagdalo sa mga pagtitipon? Ano ang gagawin natin kapag tayo po ay nagkakatipon? At paano tayo makikipag-ugnayan sa bawat isa? Anong tungkulin natin sa Diyos, sa church, sa pamilya? How do we live our lives together na hindi po hiwa-hiwalay, but together? Sabihin nga po natin ng malakas, together.
Ayan, so together as a church at hindi lang kapag Sunday but every single day. Kaya ang title po ng sermon series natin ay Buhay Kaagapay at ang pinaka-topic po natin ngayong araw na to, paano magiging makabuluhan ang pagiging church member. So kaya ka nandito kasi may bahagi ka, may purpose ka, okay? Habang nagkakasama-sama di po ba ang mga tao, ang mga members sa loob ng church, minsan nagkakaroon po talaga ng problema. Minsan nagkakaroon po talaga ng problema sa relationship, sa ibang member, sa leader sa church, o kaya ang iba po, parang ang dali-dali na lang para sa kanila ang umalis. Pero ang tanong, yun ba talaga ang solusyon? Kapag meron kang nakatampuhan sa loob ng church, sino man yan, ang solusyon ba talaga ay lumipat ng simbahan o umalis ng simbahan? Yun ba talaga dapat ang reaksyon ng isang miyembro ng simbahan? So, ang dami pong mga tanong. And we hope and we pray masasagot natin ito along the way ng atin pong series. Pero bago po natin tingnan yung introduction po ng church covenant natin, o bago natin isa-isahin kung ano ba talaga yung commitment natin as a member of the church, okay, sa next week pa po yun. Heto po muna ang tanong na pag-uusapan natin. Ready na po ba tayo? Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Yes, no? Kung ready na po tayo, ito po muna ang ating pagtutuunan, yung isang tanong na to, saan nagsimula ang church? Okay, saan nagsimula ang church? So, hindi ko po tinatanong kung kailan ka nagsimula na umattend sa church na ito. Hindi ko rin po tinatanong kung kailan nagsimula ang church sa Kilikaw Albay. Kundi, ang tanong po natin ay, paano nagsimula o saan nagsimula ang church? So, usually, sasabihin po ng mga tao, nagsimula yan sa Acts chapter 2, noong araw ng Pentecost. Yung bumaba yung Holy Spirit sa mga disciples ni Jesus, na tulad ng kanyang sinabi bago siya umakyat pabalik sa langit. So meron naman pong point, di po ba? At kung isasagot naman po ng iba sa tanong na saan nagsimula ang church ay sa Israel, no? Dapat din nating itanong saan ba nagsimula ang Israel? Kaya makakarating tayo sa simula't simula pa ng paglikha ng Diyos sa tao. Ang church po ay nagsimula sa paglikha ng Diyos sa tao. Ang church as the people of God ay nagsimula sa paglikha ng Diyos kay Adan at kay Eva. Kasi ang church po nasa isip na ito ng Diyos eh. Nasa plano na to ng Diyos sa simula't simula pa. So makikita po natin na ang kwento ng church ay nagsimula sa isang tao na nilikha ng Diyos at ang pangalan nga po niya ay si Adan. Ngunit sabi nga hindi naman siya nag-isa, di ba? Na lumikha pa po ng ang Diyos ng babae na ang pangalan po ay si Eva para maging asawa ni Adan. So dalawang tao pero sila po ay naging isa. Okay, naging isa in the union na tinatawag po nating marriage. So nilikha ng ang tao ayon sa larawan ng Diyos, the image of God. So, sa ika-6 na araw ng paglikha ng Diyos, diba, sinabi niya po sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So, nasa tao ang larawan ng Diyos. Pero hindi po tayo Diyos. Pero merong mga katangian ng Diyos, 'di ba? Father, Son, and the Holy Spirit, isang Diyos, tatlong persona na sabi nga may katangian ng Diyos na nasa atin. Meron pong resemblance, pero hindi po physical ha, dahil ang Diyos po ay espiritu. Yung mga katangian po ng Diyos ay katulad po ng kabutihan, pagmamahal, karunungan, pagiging malikhain, at marami pang iba. Yung image of God na yon ay tumutukoy din sa roles ng tao as representative of God.
So sana po ay nakatingin po tayo, nakatutok po tayo, at malakas po tayo na nakikinig ngayon ng salita ng ating Panginoon. Dahil story po o history ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito kung saan ba talaga nagsimula ang church. So, okay, so sabi nga natin, 'di ba, nilikha po si Adan, si Eva according sa image ng Panginoon. At tayo din po, 'di ba? Tayo na ang kinatawan ng Diyos sa mundo, tayong mga tao. Ibig sabihin, kung papaanong gusto po ng Diyos ipakilala ang sarili niya, dapat yun po ay nasasalamin sa buhay natin. So, reflection ng image of God ang mga tao. So, we show to others what God is like by the way we live our lives. So, bilang mga images of God, ang mga tao po ay reflection at dapat maging reflection ng kung sino ang Diyos. So, magagawa natin ito at least in 3 ways sa 3 kaparaanan: as kings, as priests, and as prophets. So, una, tingnan po natin, no, paanong paraan natin nire-reflect ang ating Diyos. Okay, anong imahe? As kings, unang-una, we reflect God's image kung tayo mismo ay nagpapasakop sa kanyang otoridad na mamamahala sa buhay natin. Dapat marunong tayo una magpasakop sa Diyos. At sabi nga, pinamahalaan naman natin ng maayos ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos na kung ano yung mga dapat nating inaalagaan. Sabi nga ng Diyos sa paglikha sa mga tao sa Genesis chapter 1 verse 26, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So, ipinagkatiwala ng Diyos kina Adan at kay Eva ang pangangalaga, ang pamamahala sa Garden of Eden. So, sinabi ng Diyos na papangalanan sila lahat ni Adan. Ano man ang itawag niya dito, iyon ang itatawag sa mga bawat uri ng mga hayop. So, nagpapakita rin yon ng otoridad tulad ng pagpapangalan, di po ba, ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sabi nga ng Psalms chapter 8 verse 6, okay, tungkol sa dignidad na iginawad ng Diyos sa mga tao, ang sabi po doon, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. So, nakita natin, no, as king, tagapamahala, no, meron palang pinapaalagaan sa atin ng Panginoon at inaasahan niya na yung mga bagay, anuman ang ipinapaalaga sa atin ng Panginoon, anuman yung ipinagkatiwala niya sa atin as king, ay binibigyan niya tayo ng kakayanan na pamahalaan ang lahat ng ito. And then next, no, paano natin nire-reflect ang Diyos sa anong paraan? As priest, ito yung pangalawa. We reflect God's image kung siya lang ang sinasamba natin at wala nang iba. Okay? So, at tinutulungan din natin yung iba na makalapit sa Diyos sa pagsamba sa Kanya. Ito pong sina Adan at Eva, meron silang direct access sa Garden of Eden. May tungkulin sila Adan na bantayan ang hardin para ito ay mapanatili, banal, walang anumang marumi o unclean na makakapasok dito. Nais din ng Diyos na magparami o magmultiply sila para mapuno ang mundo ng mga images that radiate His glory. So, kaya pala, ayun, no, yun yung pangalawa sa pamamaraan ng pagre-reflect ng tao sa Diyos as priest. So, dapat pala ay sumasamba tayo sa Diyos at tinutulungan din natin o tinuturuan din natin ng ibang tao para sambahin talaga ang Diyos. And pangatlo pong way, okay, in reflecting God's image is as a prophet. We reflect God's image kung pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. Hello? Marunong po ba tayong makinig talaga sa salita ng Diyos? At kung namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos at ibinabahagi natin ang salita ng Diyos sa iba. Kay Adan, ibinigay ng Diyos ang utos na pwedeng kainin ang lahat ng bunga ng mga halamang nasa hardin, maliban lang po sa isa. So, ibig sabihin, ito yung salita ng Diyos na sinasabi niya rin o tinuro niya rin sa kanyang asawa, at kung magkakaanak sila, dapat
ito din ang sasabihin niya sa kanila at ituturo yung salita ng Diyos. At dapat nilang paniwalaan at sundin kung ano ang sinasabi ng Diyos. So, ang tanong po ngayon, nagtagumpay ba sina Adan at Eva na i-reflect ang larawan ng Diyos bilang king, bilang priest, and prophet? So, syempre, alam na alam po natin yung kwento, di po ba, sa Genesis chapter 3, na hindi nila na-reflect ng maayos ang imahe ng Diyos. Kasi sa Genesis chapter 3, makikita natin na sa halip na pamahalaan nila ang ahas as faithful kings, di po ba ang ahas po ang nasunod sa gusto niya. Sa halip na magpasakop sila sa pamamahala ng Diyos, ginusto pa nila na sila ang magdedesisyon kung ano ang mabuti at masama. Tapos sa halip na bantayan nila ang hardin as faithful priest para maging buo ang pagsamba nila sa Diyos at walang makakapasok na anumang marumi, naniwala sila sa kasinungalingan ng ahas. Sinunod ang sarili nilang gusto at hinayaang makapasok ang karumihan ng kasalanan sa halip na mapanatili ang kabanalan at katwiran. Di ba sa halip na pakinggan nila ang salita ng Diyos, sundin ito at ituro sa iba as a faithful prophets, di ba dinagdagan pa po ni Eva ang salita ng Diyos? Sabi ng ahas sa kanya, talaga bang sinabi ng Diyos na bawal kayong kumain kahit ano dito sa hardin? So sabi ni Eva, hindi naman. Ang sabi sa amin, huwag kakainin ang bunga na nasa gitna at huwag ding hahawakan at mamamatay kami. So wala naman pong sinabi ang Diyos na huwag hahawakan. So binago ang salita ng Diyos, hindi pinaniniwalaan ang salita ng Diyos, hindi sinunod ang salita ng Diyos. Si Adan, dapat siya ang magsasalita at susuway sa ahas at magpapaalala sa asawa niya. Pero tumahimik lang siya. Alam niyo po, to be silent kapag oras na magsalita is to fail to be a faithful prophet. So, nag-fail si Adan at si Eva sa pag-reflect ng imahe ng Diyos. So, tingnan natin, yung pagkabigo ba ni Adan at ni Eva na i-reflect ang larawan ng Diyos ay, sabi nga, hindi po yan nangangahulugan ng pagkabigo ng plano ng Diyos to form a people for Himself. So, hindi po yan naging hadlang, hindi sila pinatay agad. Kasi gusto ng Diyos, magpakarami sila at punuin ang mundo ng mga larawan o ng mga imahe ng Diyos. Kaya pinili niya si Abraham. No, ito na po yung nangyari. Pinili si Abraham, pinangakuan na magiging isang malaking lahi, a great nation. No, tinupad ng Diyos ang pangako niya nang dumami ang Israel sa Egypt. So, tinawag sila ng Diyos na my people. Diba? Hindi lang yon, kundi ang tawag sa kanila ng Diyos ay my firstborn son. So, not sons, but son, singular. Marami po sila, pero isa lang ang tingin ng Diyos sa kanila. So, sila po ay, sabi nga, at bilang anak, dapat like father, like son, dapat i-reflect nila ang larawan ng Diyos. So, tulad ni Adan sa kanyang anak na si Seth, di po ba sa Genesis chapter 5 verse 4, he fathered a son in his own likeness after his image. So, ang Israel din po ay nilikha ng Diyos para ma-reflect ang kanyang glorious image. Sabi nga ng Isaiah chapter 43 verse 7, whom I created for my glory. So, iniligtas sila ng Diyos from slavery in Egypt sa pamamagitan ng mga miraculous and spectacular signs so that they, as the people of God, would reflect His image as a nation of kings, priests, and prophets. So, ito po ang pangalawang tanong. Nagawa ba na maging tapat na i-reflect yung larawan ng Diyos ng mga Israelita as king, priest, and prophets? So, mas naging better ba sila kina Adan at Eva? No? Well, siba, may mga traces naman po ng faithfulness. May mga tao naman na nagiging tapat sa Diyos. May mga season naman na faithful sila sa covenant. But generally speaking, they also like Adam,
failed. Di po ba? Nag-fail din po sila na i-reflect ang Diyos. Kasi paglabas pa lang nila sa Egypt, pagbigay pa lang ng Diyos sa kanila ng 10 Commandments, pagkabigay pa lang sa kanila ng utos na gumawa ng tabernacle so that God can dwell with them as His people, sinuway na agad nila ang utos ng Diyos. No, sumamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. At ang buong kasaysayan ng Old Testament ay saksi sa paulit-ulit na pagkabigo nila in reflecting the image of God. So sa halip na maging tulad ng Diyos, naging tulad sila ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Sa halip na kilalanin ang paghahari ng Diyos, mas ginusto pa nila na magkaroon sila ng hari na tulad ng sa ibang bansa. Sa halip na dalhin ang iba palapit sa Diyos, sila po lumalayo sa Diyos. No, sa halip na ipangaral ang katotohanan, puro kasinungalingan ang pinaniniwalaan nila. So, ito po yung istorya ng Israel. So, ano po ang susunod na programa ng Diyos in forming a people for Himself? Kasi, plano talaga ng Diyos na, di ba, ang mga tao ay maging imahe ng Diyos, makita yung wangis ng Diyos, maging kalarawan ng Diyos. So, nabigo kay Adan, kay Eva, nabigo sa Israel, di po ba? So, ano po ang kasunod na programa ng Diyos in forming a people para sa Kanya? Ang sagot mo, kung ang sagot mo po ay church, baka isipin mo na narito ang church kasi we are better or we can do better than Israel. O narito ang church para palitan ng Israel. O narito ang church para pansamantalang i-postpone ang plano para sa Israel. Pero hello, tandaan po natin, ang istorya ng Israel ay ang istorya din natin as a church. Pero hindi pwedeng pagkatapos ng Israel, tapos church na kaagad. So, wag po nating lalaktawan yung pinakamahalaga sa buong kwentong ito, ang pagdating ni Kristo at kung ano ang ginawa niya na hindi nagawa ni Adan, na hindi nagawa ng Israel at hindi nagawa ng sino man. So, ano po yun? No? Sabi nga, si Adan daw po ayon kay Paul, ang type of the one who was to come. No? Sa Romans chapter 5 verse 14, na natupad nang dumating si Kristo, ang Panginoong Jesus, ang true Adam. So, ang dulo po sa talaan ng mga ninuno ni Jesus sa Luke chapter 3 verse 23 to 38, Jesus, the son of Adam, the son of God. So, history po itong pinag-aaralan natin. Kaya, mga kapatid, sana po nakatutok po tayo at inuunawa po natin, tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan natin saan ba nagsimula ang church. Ang buhay ni Jesus ay dramatization kumbaga ng history ng Israel. Mula sa kanyang pagpunta sa Egypt, di po ba, out of Egypt I called my son, na unang binanggit tungkol sa Israel na ngayon ay natupad kay Kristo. Hanggang sa kanyang 40 days of testing sa wilderness, na parallel sa 40 years of testing ng Israel sa wilderness, hanggang sa Sermon on the Mount na parallel ng pagbibigay ng kautusan ng Diyos sa Mount Sinai. So si Jesus ang totoong Israel, ang katuparan ng mga pagkabigong dinanas ng Israel bilang anak ng Diyos, ikalawang persona sa Trinity. Dala-dala niya ang perfect image of God, the image of the invisible God, the radiance of the glory of God. He is the firstborn of all creation, pero hindi siya isa sa mga nilikha. Kasi sabi ng Colossians chapter 1 verse 15 to 16, for by Him all things were created. So, perpekto niyang nai-reflect ang larawan ng Diyos as King, Priest, and Prophet. So, He is the true and better King. Si Jesus po, the true and better Priest. No, si Jesus po ang the true and better Prophet. So, He is the true and better King. No po, sabi nga as King, nai-reflect niya ng perpekto at walang pagkukulang ang kapamahalaan ng Diyos. Ang pagdating ni Jesus ay pagdating ng paghahari ng Diyos o ng haring itinalaga ng Diyos. Bungad nga sa New Testament,
Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So si Abraham po na pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng great nation na ngayon ay pinagaharian ng Panginoong Jesus. And He is a good and gracious King. Kasi si Jesus po naawa siya sa mga mahihirap, nagpapatawad siya sa mga makasalanan, nagpapagaling siya sa mga may sakit, nagtsatsaga sa mga tagasunod niya na matitigas ang ulo. No, talagang matuwid po, talagang ganap na pinamahalaan ng Panginoon. Sabi nga, nireflect niya ng perpekto ang imahe ng Diyos. And pangalawa, as a prophet, perpekto at walang pagkukulang niyang na-reflect ang larawan ng Diyos dahil nakikinig siya sa salita ng Diyos. Sumusunod at ipinapangaral ito sa iba. Siya ang katuparan ng sinabi ng Diyos kay Moses na propetang darating na dapat nilang pakinggan. So, hindi lang po siya tagapaghatid ng salita ng Diyos. Siya mismo ang salita ng Diyos. Hindi lang siya tagapangasiwa o tagapagpaliwanag ng kautusan. Siya mismo ang law-giver. At siya na law-giver ay naging law-keeper para tuparin ang lahat ng requirement ng kautusan para kay Adan, para sa Israel, para sa atin na paulit-ulit na sumusuway, nagre-rebelde sa kautusan ng Diyos. So, tingnan natin as priest, no, si Jesus, our great high priest ng Hebrews, na i-reflect niya ng perpekto at walang pagkukulang ang larawan ng Diyos sa kanyang malapit na relasyon sa Ama. Sabi sa kanya ng Ama sa kanyang baptism sa Matthew chapter 3 verse 17, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Di po ba tinukso po siya ni Satanas na ibibigay sa kanya ang lahat ng kayamanan sa mundo kung siya'y sasambahin ni Jesus? Ano pong sinagot ni Jesus? Matthew chapter 4 verse 10, "You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve." So, hindi lang siya high priest, siya mismo ang templo na pinapanahanan ng presensya ng Diyos. Hindi lang siya true and better priest. Hindi lang siya true, sabi nga, and better temple, siya rin ang true and better sacrifice na inihandog ang sarili niya para sa ating mga kasalanan. So, nang ipako sa krus, siya mismo ang hari, ang nagpasakop. Sabi nga, hari po siya, pero nagpasakop siya sa pamamahala ng mga human authorities. Siya mismong priest ang naging sacrificial offering. At nang mamatay siya, di po ba, nahati po ang tabing sa Holy of Holies, sa temple, at lahat ng mga makasalanan na nagsisisi at sasampalataya sa kanya ay malaya nang makakalapit sa banal na presensya ng Diyos. Amen? So, kaya po, sabi nga, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya ang lahat ng ating mga kasalanan. So, tayo po na nananampalataya sa Kanya. Tayo po na naniwala kay Jesus, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Nagiging kabilang tayo sa people of God in union with Christ by faith. So, kaya po, ang church, no, ang church, sabihin nga po natin na malakas, ang church, lahat ng nakay Kristo, ang people of God. So, tayo na po yung tinatawag na church kasi tayo po yung nakipag-isa kay Kristo. So, pagdating ni Jesus, tumawag siya ng 12 apostles. So, bakit 12? Hindi po yung nagkataon lang, kundi sinadya na 12 para maging katumbas ng 12 tribes of Israel. So, si Jesus was creating a new people of Himself, for Himself. Para sa anong layunin? So, bakit po tayo nandito ngayon sa church? Bakit po tayo, sabi nga, naging bayan ng Diyos? Tayo na po yung church. Bakit po tayo naririto? Ano po ang purpose? Ano ang layunin? Sabi ng Mark chapter 3 verse 14 to 15, "So that they might be with Him, and He might send them out to preach, and have authority to cast out demons." So, sa pamamagitan ni Kristo, we are God's image bearers. So, sino po rito ang tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas?
Magsabi ng malakas na amen. Amen. So lahat ng nakipag-isa kay Jesus, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sabi nga, we are God's image bearers. Tayo na po ang gagamitin ng Panginoon to reflect His image. Kaya merong mighty one kilikaw para ma-reflect ang katangian, ang kapangyarihan, ang kabutihan ng Diyos sa buong albay. No, sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 10, being renewed in knowledge after the image of its creator. So natutunan po natin 'yan. Narinig po natin 'yan. No, tayo po ay nakarinig ng mga salita ng Panginoon at sabi nga nalalaman natin ito para i-reflect natin ang image ng ating creator. Hindi pa perpekto. Yes, tayo pong lahat. Yung katabi mo, nasa kanan mo, nasa kaliwa mo, tapikin mo nga po. Hindi pa tayo lahat perpekto. Pero tayo po ay unti-unting binabago, inaayos ng ating Panginoon. Sabi nga Romans chapter 8 verse 29, to be conformed to the image of His Son. No, tayo po ay ginawang kawangis ng Diyos. As kings, we represent Jesus as our King. Kung papaano niya dinurog ang ulo ng ahas, dapat din tayong makipaglaban sa lakas na nanggagaling sa Panginoon, laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, against the spiritual forces of evil. So nakikipaglaban po tayo at hindi tayo basta-basta magagapi ng mga palaso ng kaaway dahil meron tayong pananampalataya. Remember, no po, meron tayong shield of faith. Yung pananampalataya na yan ay malakas na panangga para sa mga palaso o plano ng kaaway sa ating mga buhay. At gagawin natin itong pag-reflect. Sabi nga kung tayo po ay tumanggap na kay Jesus, no, at gagawin natin itong pag-reflect sa paghahari ni Kristo at na sama-sama po tayo as a church. Nagpapailalim sa pamamahala ni Jesus, sumusunod sa kalooban ni Jesus, hawak-hawak ang otoridad na bigay ng Diyos sa atin as a congregation to exercise the keys of the kingdom. Hello? Naalala ko po yung illustration, gaya ng isang pulis, di po ba? Hindi po yan basta-basta makakahuli o makakasaway o mga aresto without yung kanyang tsapa. Yun? Dahil yung tsapa na yon, ayon ang ebidensya na binigyan siya ng gobyerno ng pamahalaan para mang-aresto o humuli ng mga masasamang tao. No? Gayon din po tayo. Meron din po tayong power. Meron din po tayong authority na binigay sa atin ng ating Panginoon na siyang lumikha ng sangkatauhan. Kaya bakit ka mahihiya na tumayo? Bakit ka mahihiya na mag-lead ng prayer meeting? Bakit ka mahihiya na mag-lead ng Bible study? Bakit ka mag-share ng Word of God? No? Bakit ka mahihiya kung ang nag-uutos po sa atin, sabi nga hindi naman po tao. Hello? Tandaan po natin, hindi po nag-i-exist ang Kilikaw Albay dahil sa tao. Tandaan po natin yan. Hindi po dahil inuutusan tayo ng tao, kundi kaya nag-i-exist ang Kilikaw Albay dahil ito ay in-establish ng Diyos. Ang Panginoon mismo ang may kalooban na magkaroon ng simbahan diyan sa Kilikaw Albay. So, wag po tayong matakot. Hello? Wag po tayong mahihiya. Wag nating bibiguin o wag nating papahiyain ang nag-utos sa atin. Walang iba kundi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Di po ba kapares po ng isang magulang? Kapag ikaw magulang, inuutusan mo ang iyong anak, mag-uutos ka sa kanya yung alam mong kaya niyang gawin. Hello? Uutusan po natin yung bata sa antas na kung saan alam natin magagawa niya. Kasi gagabayan natin siya, kasi sasamahan natin siya. Ganun din po ang Panginoon. No, inuutusan po tayo. 'Di ba kapag tayo magulang tapos ayaw tayong sundin ng ating anak, ano pong nararamdaman natin? 'Di po ba medyo sumasama po ang ating loob? 'Di ba masakit sa pakiramdam? So tayo po, ang layunin po natin ay mapangiti ang Diyos. Sumunod sa kung ano man ang kanyang ipinag-uutos.
Kaya mga kapatid, sabi nga gusto ng Lord, tayuan natin ang pagiging leader. Hello? Gusto ng Panginoon, tayuan natin yung pangunguna sa mga Bible study, yung pangunguna sa mga pagpo-follow up sa mga kapatiran. So, sabi nga, ginagawa rin natin ito as we obey the Great Commission. Sabi niya sa Matthew 28:18-19, all authority ay nasa Kanya, kaya humayo tayo at gawing tagasunod niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Babautismuhan sila at tuturuang sumunod sa lahat ng inuutos niya bilang hari ng lahat. So as priest, we represent Jesus, our great high priest. Ang church, ang temple of the Spirit. No, sa atin po, tayo po yung church eh. Kaya gagawa tayo para mapanatili ang pagkakaisa sa church. Maayos ang mga, sabi nga, kung meron mang mga sigalot, meron mang mga nagkakatampuhan, meron mang pagkakabahabahagi, as priest, tayo po yung peacemaker. Tayo po yung magtuturo sa kanila kung paano magkaisa dapat. And we also commit na magtipon ng regular para sumamba sa Diyos. Yun nga po yung function ng temple. So, ipinapanalangin din po ang iba para sila rin ay mailapit sa Diyos. Pananatilihin po yung pagtutulungan, ang pamumuhay ng may kabanalan, sama-sama nating pagtutulungan ang paglaban sa kasalanan. Amen po ba? We will commit na putulin ng anumang romantic at sexual relationship sa mga unbelievers. Halimbawa, may mga young people, nakikipag-boyfriend sila sa mga non-believers. So, tututulan po natin yan. Maliban na lang syempre kapag mag-asawa na, wala na po tayong magagawa dyan. Ang Panginoon, ang awa ng Diyos ay atin pong hingin para yung mga mahal natin sa buhay, asawa man yan, na hindi pa born again, ay kahabagan ng Panginoon. Amen? At sila rin po ay kumilala at tumanggap kay Jesus as their Lord and Savior. So, sabi ng 2 Corinthians 6:16-18, for we are the temple of the living God, and we are God's people and God's family. Pero hindi ibig sabihin wala na tayong pakialam o wala na tayong gagawin para sa mga unbelievers. No po? Ang plano nga po ng Diyos in forming a people for Himself, ikalat po eh. Diba? Ipahayag ang salita ng ating Panginoon at mag-multiply tayo at i-reflect natin ang image of God sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. At bilang mga prophets, okay, itinuturo natin sa mga anak natin ang Word of God. So, sana po hindi lang hanggang sa atin. Sana lahat ng natututunan natin, nababasa natin, ay tinuturo din po natin para sa iba. Kaya nga, di ba, the church is the gospel made visible. So, tayo po yung buhay na Biblia. Tayo po yung sabi nga, salita ng Panginoon na pwedeng mabasa ng mga tao. Kasi sa pamamagitan natin, nakikita po, nasasalamin po talaga na meron talaga tayong totoong Diyos na sinasamba. Okay? Sabi ng Matthew 16 verse 18, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So, ano po yung mga dito implications? Kasi marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod tungkol sa church at sa pagiging church member. Pero I hope na habang nakikinig kayo sa daloy ng istorya ng church, 'di ba? Una kay Adan, nag-fail sila, sa Israel, nag-fail sila. Pero sabi nga yung pinaka-importante po nung dumating si Jesus, ibinigay ng Diyos Ama si Jesus para sa ating lahat. Na kung tayo mananampalataya sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung namatay siya at muling nabuhay, para bayaran ang kasalanan nating lahat, nagkaroon po tayo. Tayo po ay, sabi nga, naging bayan ng Diyos dahil doon. Kaya, nakita ninyo, di po ba, na nasimulang makita ninyo ang 4 na implications nito, yung authority ng salita ng Diyos, yung engrandeng disenyo ng Diyos para sa church, yung pakikipahagi sa local church, pakikipag-isa kay Kristo. Ito po ang pinakasusi. Yung panghuling mahalagang makita natin ito, ang susi ng lahat ng ito ay ang pakikipag-isa kay Kristo o union with Christ. So nakita natin na may malaking pagkakatulad
Kung babasahin po natin yung Exodus chapter 19 verse 5 to 6 at 1 Peter chapter 2 verse 9, parang meron pong malaking pagkakatulad, pero meron din pong malaking pagkakaiba. Tingnan natin. Sa Exodus po, para sila ay maging kingdom of priests and a holy nation, meron pong kondisyon na kailangan nilang ma-meet. Sabi doon, if you will indeed obey my voice and keep my covenant. No, meron pong gagawin. Pero sa 1 Peter, sabi doon, walang conditional statement. Ito po yung sinabi, you are a chosen race, a royal priesthood, a royal o holy nation. So, yung kondisyon po, ginawa na ni Jesus. Kaya kung tayo po ay na kay Jesus, lahat ng sa Kanya ay sa atin din. Sabi nga, in Christ, we are the true image of God, the true humanity, the true people of God, the true Israel. So, kaya po tayo naging bayan ng Diyos ay dahil sa Panginoong Yesus. Pero kung wala ka pa kay Kristo, kung hiwalay ka pa kay Kristo, kung nandito ka nga sa loob ng church building na ito at nakikibahagi sa gathering, pero hindi naman tayo nakipag-isa kay Kristo, you are still outside the church. You still don't belong to the people of God kung hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. So, ang pinakamahalagang tanong po ngayong araw na to, okay, para sa iyo, umaattend ka ba sa church? Diba? Hindi po ito yung tanong umaattend ka ba sa church? Kundi ang tanong po, do you belong to Christ? So, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas? So, mga kapatid, kaya sa araw po na ito, siyasatin po natin ang ating mga sarili. Tayo lang po ang nakakaalam ng ating kalalagayan. Kung tayo po ay hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas, ngayon na po yung tamang araw, ngayon na po yung tamang oras para tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kasi hindi po sapat na umaattend lang tayo sa church. Kailangan po, we belong to Christ. Dapat tinanggap natin siya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Kaya kapatid, habang tayo po ay nakaupo dyan sa ating kanya-kanyang mga upuan, so kung tayo po ay nais na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas, sundan lamang po natin ang panalangin ito, panalangin ng pagtanggap. At hindi nga po pala mahalaga kung paano natin binibigkas sa mga salita, kasi direkta po na nakatingin ang Diyos sa ating mga puso kung gaano katotoo, ka-genuine yung ating pagtanggap sa Kanya as our Lord and personal Savior. Sige po, sundan po natin ang panalangin ito. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo. Narito po ako, naniniwala na ikaw lamang ang tagapagligtas. Kaya Panginoong Yesus, patuloy po o Diyos na tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Salamat po, purihin ka. Itong aking panalangin in Jesus' name, Amen. So ako na lamang po ang mananalangin sa inyo. Sige po, manatili po tayo nakapikit. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to. Nawa po o Diyos, ikaw na po ang bahalang magpaliwanag, Panginoon, at patuloy po na makita ng malinaw ang pinakakalooban mo sa buhay ng bawat isa. Lord, tulungan niyo po kami sa pagpapatuloy ng mga series, O Lord God, na aming pinag-aaralan sa mga salita mo, na maitanim po ito sa aming mga puso at patuloy na maisabuhay, at ito po ang aming lakaran. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na matyagang nakikinig ng Word of God. Kayo na po ang bahalang magbalik ng siksik-liglig at umaapaw na pagpapala. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin, pagsamba, in Jesus' mighty name. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God.